Welcome, Lilette. Welcome, Attorney Matias. We are very proud and honored to have you as our new lawyer. Maraming salamat po, Ka Lorena, Attorney Constantino. Sa opportunity, hindi ko po kayo bibiguin. Attorney Matias, can you wait for me outside? Itutur kita around the office. Meron lang ipa-follow up recons. Sige po. Thank you po. Good luck. Thank you po. Sige. Kunin mo yung kaso. Career suicide talaga yata yung gusto mo. Good luck. May mapapanalo mo yan. Good luck. Good afternoon, Miss Umi. I am Attorney Lilette Matias at ako po ang naka-assign na mag-represent sa inyo sa child custody case na isinampa laban sa inyo. Magandang hapon ho, attorney. Pasensya na ho kayo Hindi ko ho kasi alam na... Na ganito po kaganda yung magiging abogado nyo. Attorney, pasensya na ho kayo. Alam ko ho na nawala ho akong karapatang mamili dahil pro bono ho itong kaso ko. At hindi naman ho ako nagbabayad talaga sa kumpanya. Pero... Baka kasi hindi mo kayaning makipagsabayan at labanan yung kabilang partido dahil... Huwag po kayo mag-alala. Maliit man po yung height ko. Kasing taas naman po ng building na to ang kagustuhan kong maipanalo ang kaso ninyo. Sinasabi niyo lang ho yan para hindi ko kayo palitan at hindi ako mag-request ng ibang attorney. Sa totoo lang po, nag-insist talaga ako na mahawakan tong kaso kasi nakaka-relate po ako sa anak-anakan nyo eh. Hindi rin po ako lumaki sa tunay kong mga magulang. Pero binusog naman po ako sa pagmamahal at pag-aaruga ng taong kumupkup sa akin. At hindi ko po siya ipagpapalit sa nanay kong nang abandon na sa akin. Kaya gusto ko po kayong tulungang maipanalo ang kasong to. Dahil naaalala ko po yung tinang ko sa inyo. Sige po, attorney. Magtitiwala po ako sa inyo. Basta tulungan niyo lang po ako. Tulungan niyo po ako na huwag mawala sa akin si Hope. Maaari niyo po bang ikwento sa akin kung paano kayo naging guardian ng bata? 7 taon na ho ang nakaraan simula nang ipanganak ni Nimia si Hope. Ulihan na rin ho si Nimia kaya kami na lang ho ang pamilya niya. Nung buntis siya, tinakbuhan din siya ng tatay ng bata at hindi siya pinakasalan. Kaya inisip ni Nimia na sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa buhay niya. At yun din ang dahilan kung bakit tuluyan siyang napariwara. Paano pong napariwara?
Sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga masisisi si Nimya kung gusto niyang takasan lahat ng mga kamalasan sa buhay niya. At kalaunan din naman, sinuwerte din naman si Nimya. At nagkaroon siya ng pagkakataong maging isang OFW sa Turkey. Yun din yung naging paraan niya para sustentuhan si Hope. Doon niya binilin sa akin yung bata. At dahil nagtrabaho siya sa ibang bansa, doon niya binilin sa akin si Hope. Ang teleserye? Ano ho yun? Ay, pasensya na po. Ipagpatuloy niyo po yung kwento. Kaya napunta sa pangangalaga ko ang anak ni Nimya. Pero ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Tumigil na sa pagpapadala ng sustento si Nimya sa bata. Kaya todo kayod ako para lang may pambili ng gatas ni Hope. Wala akong natapos. Pero nagsumikap ako para mapalaki ko ng maayos ang bata. Kuya, sandali na lang tong Betamax niyo, ha? Yes, sorry. Sorry, sandali. Ito ho. Salamat po. Ilang ulit kong sinubukan na kontakin si Nimya. Hanggang isang araw, nag-text na lang siya sa akin na wala na raw siyang pakialam kay Hope. At tigilan ko na raw ang pag-contact sa kanya. Bahala na raw ako sa bata. Hayaan mo, Hope. Kung ayaw sa'yo ng nanay mo, ako na lang. Ako na lang ang magiging nanay mo, ha? Attorney, kaya mo pala tinanggap yung kaso ko. Kasi hindi lang dahil malapit ito sa puso mo dahil inabandona ka rin ng nanay mo. Kung hindi dahil mahusay ka talagang abogado. Attorney, you can win this, right? Huwag kang magpapatalo sa kanya. Kailangan mapunta ang bata sa kanya. At mangyayari lang yon kung matatalo mo ang kampo ni Mary.